Okay, dito po kasi, mga sir, mga ma'am, itong video na po ito na nakatawag po sa akin ng pansin, bakit po kasi nandiyan yung picture ko eh. Nakaano po tayo dun sa dating bahay po ko po yan eh, yung picture natin. So kaya nga nakatawag po sa akin ng pansin, ano po yung mga pinagsasabi po niya dito? Itong video na ito. Bakit po? Kasi kapag ito po kasi yung magla-live o magpo-post po ng video, sigurado po tayo panlilin lang po yung ginagawa. Ano po yung panlilin ginagawa po nila? Yung last kahapon, di ba? Yung last day. Nireaksyonan po natin yung video po niya concerning sa yung tinatawag na parang historical presentations po nila. Ayun, binuko po natin. Bakit po? Kasi ang dami-dami po niya mga presentations na hindi naman po ayon sa mga facts. Puro lang po mga opinion yung mga ginagawa po nila. So ngayon, kaya nga po sinabi ko, sige, bibigyan natin ito ng reaction para at least makita po natin at least yung mga Katoliko na nanonood po nitong video na ito, hindi pumadin lang. Okay, Sir Ruben Ayawan, Sir Ronnie Numananap, Sir Biton Jersey Maker, good evening po sa inyo mga sir from Tarlac ito. Sir John Silaranyo. Isday bahin sa ilang libro, giwala nilang isa ka verse sa ilang libro, akong isend. Sige po sir, pwede po Sir Janshi. Sir Ramil Iyala, Sir Azura Wilbor, good evening po sa inyo mga sir. Sir Joy Belasiya, Sir Celestino Olianic, sir, good evening po. Okay, sige po, proceed po tayo. So ito po yung presentation po. Magpe-present muna po ako mga sir ha. Sir Pitpit Masendo from Southern Leyte, good evening. So ngayon, itong presentation po nila, pinapakita po nila, itinuturo daw po ng Iglesia Katolika na tayo daw po yung totoo. Kami daw po mga Defensor Katoliko, tayo daw po mga Defensor Katoliko, nagsasabi na itong iglesyang inaaniban po natin, makapagliligtas po sa atin. So ang question po niya, kung makapagligtas ito sa inyo, bakit kayo hindi ligtas? Bakit hindi pa kayo sigurado sa kaligtasan po ninyo? Ang problema ng mga taong ito, hindi po nila alam yung distinction ng tinatawag na salvation. Yan po yung hindi po nila alam eh. Kasi ang definition lang po na nasa isip po nila, pag sinasabing salvation, pag matanggap mo na yung salvation, forever na yan sa'yo. Hindi! Lalo na po kung buhay pa po kayo. Yan. Yan po yung iisa-isahin po natin ngayon mga sir, mga ma'am. Okay, so ngayon, proceed po tayo ha. I-play muna natin ito. Ngang ilang simbahan lang daw ang tinuod nga makaluwas kay sila daw ang tinukod sa atong Ginoo. Actually, totoo po yan eh. Bakit po? Kasi biblical po yan mga sir, mga ma'am eh. Pinaka number 1 nang itinatagpo ni Kristo ang kanyang iglesia, sabi niya, my church. And syempre, nang sinabi po niya ito na my church, ang purpose po niya sa pagtatatagpo ng kanyang iglesia, salvation. 1 Timothy chapter 2 verse 4, na kalooban ng Panginoong Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makasusumpong sa katotohanan. Makita po nila yung tinatawag na katotohanan. Yan po mga sir. So, kaya nga po, itong iglesyang ito, ang dami-dami na pong umaangkin po sa iglesia pong ito, mga sir, mga ma'am. Pero ang problema, puro lang po pag-aangkin, pero wala naman pong ilalatag na ebidensya. Mga opinion meron. Kaya nga po, ang dami-dami na pong pumapasok sa program po natin. Ang problema, instead of maglalatag po ng ebidensya, ang nilalatag po nila yung mga opinion po nila. Kaya nga po, nabubuko eh. Ang problema din po nila, again, additional problem po nila, instead of maniniwala sila sa katotohanan, ini-insist po nila yung mga kabakakan po nila at saka yung mga opinion po nila. Yan po mga sir, mga ma'am. Okay, so ngayon, tama po. Biblical po yan eh. Bakit po? Kasi si Kristo nagtatag ng kanyang iglesia, ang purpose, salvation. Kaya nga po, ang turo ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang Iglesia Katolika makapagliligtas po ito. Bakit? Kasi meron po tayong tagapagligtas na ating Panginoong Jesucristo. Bakit po makapagliligtas po ang kanyang iglesia? Ano po yung tinatawag na reason? Bakit? Kasi itong iglesia po niya, ito po yung katawan po niya. Kung Savior po yung tinatawag na founder ng iglesia po ito, so therefore, itong tinatawag na iglesia ito na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, siya po yung primary tools ng kaligtasan po natin. Bakit? Kasi katawan po niya ito eh. Kung babasahin po natin yung Colossians chapter 1 verse 18 to 19, mababasa po natin na siya po mismo ang nagbibigay buhay sa iglesia pong ito.
Yan po mga sir. Yan. So yan po yung explanation po natin. At yan po yung pinaniniwalaan po natin. At tayo po mga Katoliko, syempre nasa totoo na po tayo, dapat pumili po tayo na magpakatotoo po tayo. Bakit po? Kasi yung salvation po kasi, choice po natin yan eh. Tayo po yung pumili po niyan. Kahit nasa loob po tayo ng iglesia, pagkatapos pipiliin po natin maimpyerno, maiimpyerno po yung kaluluwa po natin. Kaya nga po sabi ng Panginoong Jesucristo, ang hindi mananatili sa akin magagaya sa isang sanga, puputulin at itatapon sa nagbabagang apoy. Ibig sabihin, yung salvation, ibig ko po sabihin yung eternal life na gusto po natin kunin, choice po natin yan eh. Dapat tayo po yung tinatawag na pumili. And one of the requirements na maligtas po tayo, syempre, nasa loob po tayo ng iglesia. Number 2, syempre, susundin natin yung mga katuruan ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga apostol na kanyang iniwan. At naipasa-pasa po ito from the 1st century AD until now. So kung susundin po natin ito at yun, nagpapakatotoo po tayo, and at the same time, tumatalima po tayo kung ano po yung itinuro ng kanyang iglesia. Bakit po? Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, St. Luke chapter 10 verse 16, ang nakikinig sa inyo, nakikinig sa akin, at nakikinig sa nagpapadala sa akin. So sa makatuwid, ibig sabihin, kung nakikinig po tayo at sumusunod po tayo sa turo opisyal ng Iglesia Katolika, so ibig sabihin, sumusunod po tayo at pinipili po natin yung kaligtasan. Salvation. Choice po natin yan eh. Kung buhay pa po tayo at hindi pa po tayo namamatay kasi ang eternal salvation po kasi matatanggap po natin yan mga sir, mga ma'am, after po ng judgment. After po ng judgment. Pero kahit buhay pa po tayo, meron po tayong kaligtasan. Pero dapat i-preserve po natin yung grasyang natanggap po natin para mapagpapatuloy po natin yung kaluluwa po natin na buhay sa harap ng Panginoong Diyos. Ano po yun? Siyempre, ang Panginoong Jesucristo nagpakamatay po siya objectively. Dapat tanggapin po natin itong kaligtasang ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo. In what way? Kagaya ba sa mga sulpot na ito na uupo lang pagkatapos sasabihin na naniniwala ako, sumasampalataya ako kay Kristo na aking Panginoon, personal na tagapagligtas, ligtas na ako. Wrong! Wala po yan sa Biblia. Wala po yan sa Biblia, mga sir, mga ma'am. Wala po yan sa Biblia. Ang kaligtasan matatanggap po natin kung tatanggapin natin yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. In what way? May itinuro po yung banal na kasulatan eh. Ang itinuro po ng banal na kasulatan, klarong-klaro po yan. Matatanggap natin yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Number 1, yung bautismo. Diba? Romans chapter 6 verse 3, sa pamamagitan ng bautismo, inilibing tayo kasama ang ating Panginoong Jesucristo. At muli tayong mabubuhay. Bakit po? Kasi rebirth po yung baptism eh. St. John chapter 3 verse 3 to 5. Yan po yung ways po ng Panginoong Jesucristo. At biblical po yan. Hindi po yung invento ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. So, maliligtas po tayo kung tatanggapin natin yan at ipipreserve natin yung graces na natanggap po natin sa pamamagitan ng mga tubo ng kaligtasan na ito. For example, ako, nabautismuhan akong Katoliko. Then, pagkatapos, lumaki ako. Gumawa po ako ng kasalanan. Question, yung bang grasyang natanggap ko sa bautismo, mananatili po ba siya? Kasi mananatili po ba siya nang gumawa ako ng kasalanan? Hindi, kasi pinili ko na gumawa ng kasalanan. So, itinapon ko yung grasya. Pumasok yung kasalanan at wala na po akong grasya, kumbaga. So, ngayon, paano naman maibalik yung grasya na yun? Meron pong option ang Panginoong Jesucristo. Ano po yun? Yun. Ibabalik po yan sa pamamagitan ng sakramento ng konfesyon. St. John chapter 20 verse 21 to 23, sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang kasalanang pinapatawad ninyo, napatawad ito. Ang sino mang hindi ninyo pinapatawad, hindi rin ito patatawarin. Bakit po? Kasi again, ang objective ng Panginoong Jesucristo, lahat ng tao ay maligtas. Yan po yung paraan ng Panginoon. At yan po yung itinuro ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan po yun mga sir. So dito, tama po na itinuro ng mga Katoliko na tinatawag na
itinuro ng mga Katoliko na ang kaligtasan nasa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Makapagligtas po ito sa atin. Bakit? Kasi meron po tayong tagapagligtas na ating Panginoong Jesucristo. At hindi po pwedeng magkahiwalay ang Kristo at ang kanyang iglesia. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, I will be with you always till the end of time. And sabi ng Saint Paul, ni San Pablo mismo, si Kristo ang ulo, ang iglesia ang kanyang katawan. Mga sir, mga ma'am, pasensya na po, hindi po ko po binasa po muna yung mga comments po ninyo. Mamaya po after the presentation. Okay. Sige, proceed po tayo. So ngayon, yan po mga sir ha. So hindi po pwedeng ipaghiwalay po ito. Kaya nga po, kahit anong pilit ng mga sulpot na mag-aangkin po sila na sila po kay Kristo, the fact na ang kanilang mga sekta ay tinatag lang po from the 16th, 17th, 18th, 19th, 20th century. So yung mga sektang yan, mga sinungaling. Bakit? Kasi wala po yung koneksyon sa Panginoon. Kung magiging totoo ang mga sulpot na ito, magiging sinungaling si Kristo. Sabi ng Panginoon, I will be with you always till the end of time. Ibig sabihin, wala pong tinatawag na span of time na hihinto po ang Panginoong Jesucristong sasama sa kanyang iglesia. So sa lahat ng panahon, after the foundation, sasamahan po niyang kanyang iglesia. So ibig sabihin, yung iglesia na yan buhay from the 1st century AD until now. At siya mismo ang nagbibigay buhay sa iglesyang ito. So kaya nga po, yung mga sektang itinatag from 16th century until sa 21st century, mga sinungaling yan. Ang ama niyan, ang Diablo. Diablo yung ama po niyan.